Nagsisimula ang kwento kay Habiki, isang binata na tumatakbo para sa buhay niya sa isang bakanting lambak habang hinahabol ng isang kakaibang kunhong may sungay. Wala siyang ideya kung paano siya napunta roon o kung ano ba talaga ang humahabol sa kanya, kaya sobrang biglaan at nakakalito ang sitwasyon. Habang tumatakbo, napaisip siya kung anong klaseng nilalang yun, bigla siyang makarinig ng mahinang boses ng babae na nagsabing ang hinahabol sa kanya ay isang level 1 horned rabbit. Biglang tumalon ang halimaw papunta sa kanya, pero nakaiwas si Habiki sa huling segundo at napunta siya sa ibabaw nito, hanggang sa tuluyan niya itong maduraj at mapatay. Samantala, sa kailaliman ng gubat, may isang elf na babae na naglalakad sa gitna ng mga puno. Isang misteryosong boses ng lalaki ang gumagabay sa kanya, sinasabing magpatuloy siya sa silangan dahil may mahalagang bagay na naghihintay sa kanya roon. Bumalik tayo kay Habiki, nakahinga siya ng maluwag matapos makaligtas, pero wala pa rin siyang ideya kung nasaan siya o kung ano yung narinig niyang boses. Nang tingnan niya ang phone niya, wala itong signal, kaya tuluyang nawala ang pag-asa niyang makahingi ng tulong. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na guni-guni lang ang lahat. Nagsimula siyang magutom at naisip kainin yung napatay niyang kuneho, pero umatras siya agad dahil hindi niya sigurado kung ligtas ba itong kainin. Biglang nagsalita ulit ang boses at ipinaliwanag na ang horned rabbit ay isang high-grade delicacy at masarap daw itong iluto sa stew. Dahil doon, napaisip si Habiki at nagdesisyon na dalhin na lang muna ang bangkay, kahit medyo nandidiri pa rin siya. Napansin niya na ang boses ay sumasagot lang kapag may tinatanong siya, kaya sinubukan niya itong eye test, nagtanong siya tungkol sa backpack niya. Sagot ng boses, gawa raw ito sa materyales na hindi umiiral sa mundong ito. Dito niya naisip, pwede rin kaya siyang eye scan. Nang itanong niya ito, biglang may lumabas na parang screen sa harap niya na nagpapakita ng kanyang stats. Tama ang pangalan at edad niya, pero nagulat siya sa nakalagay na trabaho, Fraser, Provisional, isang bagay na wala siyang ideya, dahil normal lang naman siyang high school student bago ito. Tinawag niya ang boses at tinanong kung sino ito. Sagot nito, siya ang kanyang status support, pero hindi raw siya pwedeng magbigay ng personal na impormasyon. Hindi natuwa si Habiki sa sagot, pero medyo gamaan ang pakiramdam niya nang makita kung gaano karaming skills ang pwede niyang matutunan. Interesado siya sa expert skill, kaya sinubukan niya agad gamitin, pero walang nangyari. Kaya naisip niyang simulan na lang ang tutorial, pero sinabi ng boses na nagsimula na ito kanina pa. Lalong nalito si Habiki, pero pinabayaan na lang niya muna. Sinubukan niya ang world map skill, at may lumabas na hologram sa harap niya. Pero nang tingnan niya ito, napagtanto niyang hindi pala ito tunay na mapa, trace lang ito ng dinaanan niya. Doon niya na-realize na paikot-ikot lang pala siya sa buong oras. Gamit ang impormasyong yun, inayos niya ang direksyon niya at nagpatuloy sa paglalakad. Pagsapit ng dapit hapon, may nakita siyang kalsada sa ibaba. Dahil sa sobrang excitement, nadulas siya at bumagsak ng diretso sa batong daan. Habang bumabangon siya, biglang inanunsyo ng boses na nakakuha siya ng title na Castaway in an Ice Sky. Nalito siya sa ibig sabihin nito. Habang nakatayo si Habiki, biglang may higanteng halimaw na lumitaw sa harap niya, halos mawala na siya ng pag-asa. Pero sa isang iglap, may sumulpot na magic arrow mula sa kung saan at agad nitong pinabagsak ang halimaw. Napalingon siya sa gulat at nakita ang isang elf na babae na nakatayo sa ibabaw ng bato, siya ang nagligtas sa kanya. Bago pa sila makapag-usap ng maayos, inactivate ng misteryosong boses ang kanyang speech ability, kaya bigla niyang naintindihan at nasa salita ang wika ng mundong ito. Pagkatapos magpasalamat si Habiki, nagpakilala ang babae bilang Amelia. Napansin agad ni Habiki ang tenga nito at sinabi niyang gusto niya ang cosplay niya. Pero halatang wala itong idea kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong siya ni Amelia kung anong ginagawa niya sa Maze Eater Grassland, at ipinaliwanag lang ni Habiki na bigla na lang siyang napunta roon, na ikinagulat ng elf. Biglang inapraise ng boses si Amelia, at doon nalaman ni Habiki na totoong elf nga siya. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita sa stats na 56 years old na pala ito. Ipinaliwanag ni Amelia na ang Maze Eater Grassland ay isa talagang halimaw na nagpapanggap na simpleng damuhan. Hindi ito direktang umaatake, hinihintay lang nitong mapagod at maliga ang biktima bago ito kainin. Doon napagtanto ni Habiki kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Bigla siyang niyakap ni Amelia at pinuri, iniisip na mga 10 years old lang siya.
Pero nang sabihin ni Habiki na 16 na siya, agad siyang binitawan nito at nagulat na ganoon kaliit ang katawan niya para sa edad niya. Pagsapit ng gabi, nag-set up sila ng camp. Doon nalaman ni Habiki na sa mundong ito, adult ka na agad pag 15 ka na. Habang kumakain sila ng nilutong horned rabbit, tinanong ni Habiki kung nasaan sila. Sa sobrang gulat ni Amelia, napaspit-take siya at natalsikan pa si Habiki ng tsaa. Agad siyang nag-sorry habang pinupunasan ito at sinabi na nasa Kingdom of Habraya sila. Sinabi ni Habiki na hindi niya alam yon dahil galing siya sa Japan, pero hindi ito kilala ni Amelia, kaya doon niya tuluyang na-confirm na nasa ibang mundo na talaga siya. Napansin ni Amelia na baka nalulungkot si Habiki dahil malayo siya sa bahay. Kaya inalok niya itong dalhin sa lungsod kinabukasan. Nagpasalamat si Habiki at gamaan ang loob niya. Habang natutulog si Habiki, pinagmamasdan siya ni Amelia at napagtanto na siya marahil ang precious thing na sinasabi ng spirit sa kanya. Maya-maya, nakatulog na rin siya. Sa panaginip ni Habiki, naalala niya ang dati niyang buhay, lalo na ang masasayang sandali kasama ang 3 pinakamalapit niyang kaibigan, sina Amain, Kayoyuko, at Tiki, sa diner kung saan nagtatrabaho si Amain. Kahit lagi nilang tinutukso ang height niya, mahalaga pa rin sila sa kanya. Pagkatapos, nag-shift ang panaginip niya sa mismong araw na napunta siya sa mundong ito, nagising siya at agad chinek ang phone niya. Iniisip kung gaano na siguro nag-aalala ang mga kaibigan niya. Tumingala siya sa langit at nakita ang mga kumikinang na berdeng hugis. Ipinaliwanag ng boses na yon ay isang protective barrier na ginawa ni Amelia para bantayan ang paligid. Doon tuluyang tinanggap ni Habiki na totoo ang magic at nasa ibang mundo na talaga siya. Dahil doon, nagtanong siya tungkol sa trabaho niyang appraiser, provisional. Ayon sa boses, ito ay isang job na ibinigay ng Diyos na may rarity rank na B, at nagbibigay ng kakayahang i-appraise o makita ang abilities at traits ng kahit anong target. Medyo overwhelmed pa si Habiki sa lahat ng nalalaman niya, kaya pinili na lang niyang matulog ulit. Kinabukasan, nagising si Amelia habang iniisip ang nangyari kahapon, kung paano niya nailigtas si Habiki at nakasama ito magdamag. Maya-maya, nagising na rin si Habiki, at sabay silang umalis papunta sa pinakamalapit na bayan, ang Lel. Habang naglalakad sila sa gubat, sinabi ni Amelia na aabutin sila ng mga 1.5 araw bago makarating doon. Habang naglalakad sila, sinabi ni Amelia na may mga halimaw sa paligid, pero huwag daw mag-alala dahil poprotektahan niya si Habiki. Nagulat pa siya nang malaman na nararamdaman ni Habiki ang presensya ng mga ito, at ipinaliwanag ni Habiki na dahil yun sa world map skill niya. Lalong nabigla si Amelia nang marinig yun, dahil ang skill na yun ay may AAA rarity, sobrang bihira. Pero nang sabihin ni Habiki na isa siyang appraiser, provisional, parang hindi naman siya na-impress at tinuring lang niya itong parang biro. Hindi rin maintindihan ni Habiki kung bakit big deal ang world map, dahil para sa kanya, ipinapakita lang naman ito kung saan siya dumaan at kung may kalapit na halimaw. Naiinis si Amelia sa sobrang simpleng tingin niya rito, para sa kanya, napaka-importante nito para manatiling buhay. Sinubukan ni Habiki gamitin ang skill at nakita niya na may crystal horned rabbit sa malapit. Pagkarinig nito, biglang na-excite si Amelia dahil sobrang rare daw nito at pwedeng ibenta ng hanggang 200 gold coins. Agad niyang hinayla si Habiki at sinabing eyelid siya papunta roon. Sinundan nila ang rabbit mula sa malayo habang ginagamit ni Amelia ang magic niya para itago ang kanilang tunog at amoy. Hangang-hanga si Habiki dito at pinuri siya, pero binalik ni Amelia ang papuri, sinabi niyang mas amazing si Habiki dahil sa world map skill niya, at na kahit nun combat ang pagiging appraiser, napaka-importante niya sa kahit anong adventurer party. Ipinaliwanag pa niya na kung sasali si Habiki sa isang party, nasa likod lang siya para mag-support habang ang iba ang lumalaban sa harapan. Gusto sana ni Amelia na yayain siyang mag-party, pero nahiya siya. Kaya nagdesisyon siyang ipakita na lang ang galing niya para si Habiki na mismo ang mag-aya. Kinuha niya ang bow niya at naghanda bumaril, pero napansin ni Habiki na wala siyang arrow. Doon ipinaliwanag ni Amelia na ang job niya ay spirit archer, kaya kaya niyang gumawa ng arrow gamit ang hangin. Pinakawalan niya ang isang spirit arrow, pero sa huling segundo, nakaiwas ang rabbit. Nagulat siya dahil may escape skill pala ito na nagpapabilis ng pag-iwas. Pero nang malaman ni Habiki na hindi kayang gumamit ng skill ang rabbit habang umaatake,
May naisip siyang plano, gawing pain ang sarili niya para magkaroon si Amelia ng malinaw na shot. Duda si Amelia sa plano, pero sinabi ni Habiki na hindi naman matalino ang rabbit base sa appraisal niya. Biglang may tumayong mga pader na bato sa paligid ng rabbit, na naglimita sa galaw nito. Nakita nito si Habiki na nakahiga sa bato at agad itong sumugod ng walang pag-iisip. At isang tira lang, patay agad ang rabbit. Nagulat si Amelia na gumana ang plano. Dahil sa pag-block ng lahat ng ruta gamit ang bato, napilitan ang rabbit na dumiretso kay Habiki, at dahil mukhang harmless siya, hindi ito nagdalawang isip umatake. Biglang nag-notify ang boses kay Habiki na nag-level up ang skills niya. Naikinagulat niya dahil si Amelia naman ang pumatay. Ipinaliwanag ni Amelia na ginamit niya ang appraisal skill sa buong laban at inilagay pa niya ang sarili niya sa peligro bilang pain, kaya deserve niya ang level up. Samantala, sa langit, masayang pinapanood ng Diyos na nagdala kay Habiki ang kanyang progreso. Pero pinaalala niya sa sarili niya na tutorial pa lang ito, mahaba pa ang landas na tatahakin ni Habiki. Lumipat ang eksena sa Adventurers Guild, kung saan may isang babae na nagngangalang Ival na katatapos lang magparehistro bilang adventurer. Itinuro siya ng receptionist sa job board, pero sinabi ni Ival na may target na siyang quest. May hinahanap siyang isang bagay, isang napakahalagang bagay. Kung nagustuhan mo ang recap na to at gusto mo pa ng mas solid at mabilis na kwento ng mga paborito mong anime, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Anisaga.